You are now watching the full recording of Christ-like Christian Church Sunday worship service. A time of worship, word, and transformation where Jesus is at the center. Let's go deeper in His presence, grow in His truth, and walk in His purpose together. Amen! Ibigay po natin sa Lord ang mataas na papuri at pagsamba. Simulan po natin ang gawain na ito ng pagsamba sa ating Panginoon na may galak at isayaw ang ating mga kababayan. Amen! Sino po dito yung pinagpala ng Lord? Amen! Sino po dito yung binigyan ng kagalakan ng Panginoon? Amen! Let's worship the name of the Lord! Blessed be your name in the land that is plentiful. With sweet of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be your name. We're found in the desert place. So walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing. Every blessing. When the darkness moves as in Lord, still I will sing. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Let's bless the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be you must blessed be the name. Blessed be your name. Blessed be the name. Palakpakan po natin ang Lord. Amen and amen. Jesus, maraming salamat, Panginoon. Blessed be your name, O God. O Diyos, sa pagpupuri po namin ito,
We declare, O God, in the name of Jesus, ano man po ang alalahanin ng bawat isa, tanggalin niyo po ito, Panginoon. Ano man po ang kabigatan, O Diyos, tanggalin niyo po ito. Ano man po ang kalungkutan, palitan niyo po ito ng kagalakan, Panginoon, na nagmumula sa inyo. Dahil gusto namin, O Diyos, na sa pagpupuri namin sa iyo, i-all out namin ang papuri at pagsamba na sa iyo lamang, Panginoon. As we sing this song to the Lord, we are confessing na tayo ay hindi karapat-dapat. Pero dahil sa biyaya at habag ng ating Panginoon, we are redeemed. Kaya awitin po natin ito ng may pagpapasalamat. Ma-realize po natin na kung wala ang habag ng Lord, wala tayo ngayon dito. Ang living proof of what the mercy of God can do. If you knew me then, you believe me now. You turn my whole life upside down. Take the old and you make it new. That's just what the mercy of God can do. Now I'm alive to tell the story how I've overcome. It's His goodness and mercy and the power of His love. And I'm so glad that my freedom wasn't based on what I've done, but the goodness and mercy and the power of the blood. Ang awitin na ito ay maging panalangin ng bawat isa. Para sa Panginoon, sabihin mo to sa Lord ng buong puso. Thought I deserve to be 6 feet beneath the earth. For all the things I've done, the things I've said, the choices made that I regret, oh, I would still be lost. Oh, but for the mercy of God, now I'm alive to tell the story how I've overcome. It's His goodness and mercy and the power of His love. And I'm so glad that my freedom wasn't based on what I've done. His goodness and mercy and the power of the blood. Now I'm alive. Now I'm alive to tell the story how I've overcome. It's His goodness and mercy and the power of His love. I'm so glad that sabihin mo sa Lord na kung hindi tayo sa Kanya, wala tayong hatuan. His goodness and mercy and the power of the blood. No, I'm alive. No, I'm alive to tell the story how I've overcome. It's His goodness and mercy and the power of His blood. And I'm so glad that my freedom wasn't based on what I've done.
was the cross. Not my Savior carried, now I've been made free by the mercy of God. Was the grave where my sin lay buried, now I stand redeemed by the mercy. Was the cross? Was the cross? Salamat Panginoon. That my Savior carried, now I've been made free by the mercy of God. Was the grave where my sin lay buried, now I stand redeemed by the mercy of God. Oh, I'm alive to tell the story of what overcome. It's His goodness and mercy and the power of His love. I'm so glad that my freedom wasn't based on what I've done. And the goodness and mercy and the power of the Lamb. No, I'm alive. No, I'm alive to tell the story of what overcome. It's His goodness and mercy and the power of His love. I'm so glad that my freedom wasn't based on what I've done. And His goodness and mercy and the power of was the cross. Was the cross meant for me? Not my Savior carried, now I've been made free by the mercy of God. Sabihin mo sa Panginoon ko. Sabihin mo sa Lord kung gaano siya kabuti. Dapat tayo yung nasa cross. Was the cross? Not my Savior carried, now I've been made free by the mercy of God. Was the grave meant for me? Where my sin lay buried, now I stand redeemed by the mercy of God. So I'm alive to tell the story of how I overcome. Yes, Jesus. Goodness and mercy in the power of salamat po, Panginoon. I'm so glad that salamat po dahil yung kalayaan namin, Panginoon, ay hindi nakabase sa kung ano yung nagawa namin. Dahil kami, O Diyos, ay makasalanan. Salamat, Panginoon, dahil malaya kami nakakaawit, malaya kami nagpupuri, hindi dahil sa sarili naming lakas, hindi dahil sa sarili naming galing, kundi sa biyaya't habag na aming naranasan mula sa iyo. Kundi sa iyong dugo na dumanang sa krus, na iyong pinagbayaran, Panginoon, para kami ay maligtas. Maraming salamat. And the power of the blood, the goodness, with the goodness and mercy, and the power of the blood, with the goodness and mercy, and the power of the blood. There's so much power in the blood of Jesus Christ. Jesus. Thank you, Jesus. We are a living testimony that God is good. Yes, it is. Yes, Jesus. That God is alive. Amen. Amen.
that God is so wonderful to our lives. Yes, Lord. We are a living testimony kung gaano kabuti ang Diyos para sa atin. Nasimula doon sa kababaan, nasimula doon sa pagkakasala, inangat tayo ng Panginoon. Tinulungan tayo ng Lord na makalaya sa kung ano man yung bumibihag sa atin. Trabaho, eskwelahan, ano man yan, sakit. We are a living testimony na dapat tayo mismo ang nagpapahayag na ang Diyos ay buhay magpakailanman. Kaya sa oras na ito, as we speak the name of Jesus, we believe that there's a power in His name. We believe that there's a healing in His name. We believe that there is a miracle in His name. Sa pangalan ng ating Panginoon, maniwala tayo na ang lahat ng hinihiling ng bawat isa ay matutupad. His name above all names. His name above your anxiety, your depression. Kung ano man yung nararanasan mo ngayon, just speak the name of Jesus. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Jesus. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Yes, it is. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul that captured by depression, I speak Jesus. 'Cause your name, there's a power in your name. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus, your name. 'Cause your name is power. Your name is healing. I-declare mo sa umagang ito, ano man ang sakit, karamdaman, ay pagkagalingin na ng Panginoon. Shine through the shadows, burn like a fire. Jesus, Jesus. Kapatid, kanina pa lang umusap ang ating Panginoon. Kanina pa nasa harapan natin ang Lord. Kanina pa kumikilos ang banal na Espiritu sa puso at isipan ng bawat isa. Kaya gusto ng Panginoon, shout Jesus
Shout Jesus kahit nasaan ka man. Shout Jesus in your family. Shout Jesus in the darkness. Shout Jesus kung ano man yung nararanasan mo na nagpapahirap sa'yo. In the name of Jesus. Papalayain ka ng Panginoon. Just speak, just shout the name of Jesus in this morning. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, 'cause your name is power. Your name is healing. Your name is life. Oh, make every stronghold shine through the shadows. Burn like a fire. It's your name. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout your name, Jesus. We speak your name, Jesus. I speak Jesus. We speak your name, Jesus. Oh, we speak your name. Kapatid, hindi pa tapos ang Panginoon sa'yo. Speak your name. Gusto niya, na i-all out mo yung pagsamba niya. Pagsamba mo para sa Kanya. Gusto ng Lord na ibuhos mo yung pagkakataon na ito para sa Kanya. In the name of Jesus, there's a healing. In the name of Jesus. Oh, shout Jesus. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I sing the holy name. Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the street. Sige kapatid, huwag ka mahiyak. Jesus in the Isigaw darkness ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Yung mas malakas pa, yung bigay todo para sa Panginoon. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my
continue to worship the Lord. We shout your name, Jesus. Because we believe, Lord, there is power, there is healing, there is breakthrough, there is deliverance, there is restoration. As we speak your name, Jesus. God, pwede bang malisan pang katabi? Sabi mo sa katabi mo, isang magandang umaga! Isang magandang umaga. O parang alungkot-lungkot na. Sabi mo, isang magandang umaga! Hindi ako naman yung katabi mo naman, syempre. Para at least, di ba, kapag makikinig siya ng salita ng Lord, masaya siya, syempre. Na, amen? Tunay nga po na napakaganda na magpuri sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Sabi nga, there is a power in worship. There is a power in praise. That's why, ang ating pag-abot sa Panginoon, hindi lamang sa basta kinakanta lang natin, but this is also a declaration of our faith in Him. Amen. Kaya nga po, pag umaawit tayo sa Panginoon talagang, alam yun, kahit wala sa tono minsan, di ba? Pero to God be the glory kasi, mapatono man yan o wala, basta para sa Panginoon, nakikinig ang Panginoon. Amen. Kaya nga po, sa oras na ito, tayo po'y dadako sa salita ng Panginoon. And sa buong isang linggo po, habang ito po ay aking minemeditate ang salita ng Lord na gusto ipahayag sa buhay ng bawat isa. Hindi lang sa inyo na nandiyan na nakakaupo, kundi sa akin din. And as we pray, and as I pray, rather, sa message ng Lord, nagkaroon ng in-impress sa akin ng Lord yung thing na nararanasan ng tao. And every one of us, kahit sabihin mga kabataan ka, nanay or tatay, for sure, nararanasan mo to. For sure, na-experience mo na to. Because why? Because we are living in this world. Amen? Amen. Hindi naman tayo dito kaluluwa. Tama ba? Lahat tayo dito may emosyon. Taas ka may lahat na may emosyon. Nakakaramdam ng sakit. Nakakaramdam ng lungkot. Nakakaramdam ng iyak. Lahat naman tayo po sigurado. Pero itong bagay na ito ay, yun nga in-impress sa akin ng Lord, ng ating Panginoong Jesus, kung saan ay habang nagpipray ako, yung salitang rejection. Do you feel reject? Nakaranas ka na ba ng rejection? Tanongin mo katabi mo, nakaranas ka na ba ng rejection? To be honest, sino dito nakaranas ng rejection? Ako lang ba? Ako lang? Amen. Lahat, taas ang kamay na lang nakaramdam na ng rejection. So, every one of us nakaranas na ng rejection. And rejection sa school, rejection sa bahay, pamilya, minsan, I don't know kung may meron sa inyo, rejection sa magulang, rejection sa kapatid, rejection sa mga pamilya, sa side ng magulang, sa side ng mama at papa mo, rejection sa kung saan ay estado ng buhay mo, rejection sa nililigawan mo. Pero to be honest, why we are talking about this? Because rejection is inevitable. Sabihin nyo nga po, inevitable. When you are saying inevitable yun. Inevitable is, ano po yan? Ibig sabihin ay kahit sinong tao makakaranas na ito. Walang tao o nabuhay sa mundong ito, ako 24 years na nag-exist sa mundo, ay bata pala nakaranas ng rejection. Sa school, kung paano i-bully, no? Kahit mukha ako nang bubuli, pero ako yung nabubuli minsan, di ba, ganon. Rejection. Minsan rejection sa mga naging kaibigan ko noon. Mga rejection na ngayon ay, alam mo yun, ay nararanasan natin. And sometimes, because of this rejection, it will cause trauma for you. Dahil sa rejection na naranasan mo nung bata ka, siguro nabubugbog ka, siguro nakakaranas ka ng hindi ka man binubugbog physically, binubugbog ka naman sa mga masasamang salita. And that rejection, it will cause trauma. And sometimes, of that kind of rejection, ito yung naghuhulma sa pagkatao natin hanggang ngayon. Kaya lagi kang malulungkutin, kaya hindi ka makalaya sa nakaraan mo because of that kind of rejection. Amen? And that kind of rejection, hindi lang siya basta emotional state na pain. Sabi dito, ang rejection is in biblical or in scripture, when we're talking about rejection, it is unseen,
unloved, and unchosen. Naranasan mo na ba na minsan hindi ka pinili, hindi ka inibig, hindi ka minahal? Parang nandyan ka naman, nag-e-exist ka naman, pero parang wala ka, parang pikit mata, hindi ka napapansin. Yung kahit sobra namang ang worth mo, alam mo sa sarili mong worth ka, pero may worth ka, pero hindi makita ng iba. Mga kabataan. So lahat, yan ang tinatawag na rejection. And ito yung pinaka dapat nating makita, mga kapatid, yung pag-uusapan natin, bago ko muna ipakita sa inyo yung title, ay ang rejection, kumbaga, nandiyan na nga, inevitable, lahat mararanasan, lahat tayo makaka-experience. But alam niyo kung ano yung pinagkaiba? The way we respond, rejection. Everyone can feel and experience rejection. But there's a huge difference. There are two ways na pwedeng mangyari kung pipiliin natin mag-respond ng tama or mag-respond ng mali sa rejection na nararanasan natin. And every one of us, meron tayong mga vice. Like, kapag nakaranas ka ng rejection, ano ba ang lagi nating pinupuntahan? Kapag naranasan mong you are unloved, unchosen, you are unseen, ano ba ang ginagawa natin para ma-cope yung ganong kalasing rejection? Sometimes, we all people, even you are a Christians, right now, hindi natin naiisip agad ang Lord. When we are feeling reject, when we are feeling unloved, when we are feeling undeserved, we are feeling na parang hindi tayo pinipili, may mga bagay na ginagawa tayong hindi kalooban ng Panginoon. Kaya sinasabi po ng Panginoon kanina pa, rejection is inevitable, but we have also a responsibility to respond it correctly or not. Amen. Amen. Bakit ano ba yung two refuges ng ating buhay kapag nakakaranas ng rejection? Sometimes, if we feel rejected, imbes na presence ng Lord ang gusto nating asamin, we ask and we need pleasure. Sometimes, because of rejection, napupunta ka sa lust, napupunta ka sa emotional affairs, minsan alcohol. Di ba kaya may mga taong nagiinom? To be honest, kaya may mga taong nagiinom, kaya may mga taong napupunta sa mga kasalanan because of their past rejection. Because of their experience na hindi makatuwiran naranasan nila. Minsan, entertainment, through Facebook, malalaman mo rin yung mga tao na nakaka-feel ng rejection, yung parang wala na siyang magawa, and then parang ayaw niya na, gusto niya na magbukod sa sarili. Imbis na presence ng Lord, scroll. And then, ang mga tao na hindi naghahanap agad sa presensya ng Lord sa times of rejection, they're always seeking approval to everyone. Pero ang pinagkaiba naman po, ang result nun, temporary comfort, deeper bondage. Nakala natin makakapag-heal, yung pleasure hindi makakapag-heal ng rejection. Yes, makakapagbigay ng comfort, but it is temporary. Hindi siya makakapag-break ng bondage, pero makakapag-deeper pa ng bondage na meron tayo. And hardened heart, and delayed maturity. Kaya hindi nagmamature ng isang mananampalataya, hindi nagmamature ng isang tao. Because of this moment na nakakaranas siya ng rejection, instead of presence of God, ang sinisik, pleasure. Amen. Andiyan ba ba? Amen. Pero yun nga, kung may nakaranas tayo ng rejection, ito rin naman yung pinakamagandang bagay. Bukod sa pleasure, syempre, presence ng Lord. Amen. Higit na kailangan ng presensya ng Lord. Why? Because it brings healing, it brings identity restored, it brings intimacy deepened, Amen. and authority formed sa buhay ng bawat mga mananampalataya. Kaya we are so glad and we are so blessed na nandito tayo ngayon. Amen. Amen. Sabi nga sa awit kanina, I'm so glad that my freedom is not it is not based on what I have done. Amen. Ibig sabihin, napakasaya na tayo ngayon sa panahong ito. We experience, yes, rejection. Ika nga.
We experience depression, anxiety, and sometimes we experience na parang wala nang katapusan ang lahat ng sitwasyon sa buhay mo, problema, suffering. But to God be the glory because naririto ka, nakapanagumpay. Amen. Palabakan natin ng Lord. No? And kaya nga po sinasabi natin rejection, ulitin ko, hindi lang po ito sa panahon ngayon, hindi lang ito sa henerasyon ngayon. Pag sinabi natin rejection, simula't sa simula pa kung babasahin yung Bible, from the Old Testament to the New Testament, ang lahat ng tinatawag ng Lord ay nakakaranas din ng ganito. Sabay-sabay nga tayo, rejection. 1, 3, go. Rejection. Kaya pag-uusapan natin ay about po sa chosen vessels. From rejection to redemption. Amen. Ulitin natin. Lahat tayo nakaka-experience ng rejection. Tama po ba? Lahat tayo, mapaskool, trabaho, o saan ka man pumunta, hindi naman lahat ng tao ay, ito yung problema, kapag ang iniisip mo lagi, parang dapat ang tingin sa'yo ng tao is lagi kang all goods, all right. Hindi ganun ang paningin ng tao. Kahit gumawa ka ng malaking tama, isang mali, isang daan. Sa 99 na ginawa mong tama, isang mali ang makita mo. Makita mali sa'yo. Rejected ka na agad. Ganyan ang reality ng tao. Tama po ba? Ganyan ang reality ng tao. Kaya hindi mo pwedeng i-ask lagi yung approval ng tao. Magdedepende ka sa approval ng tao because isang bagay lang na pagkakamali natin, sira at burado na lahat ng mga bagay na ginawa mong mabuti. Kaya hindi dapat tayong manatili sa approval ng tao. Kaya sabi diyan, from rejection to redemption. So ipapakilala po ko sa inyong mga tao na kung saan ay ginamit ng Lord na example, buhay nila, history, na kung saan, for sure, makaka-relate tayong lahat. Because the Bible, alam nyo kung gano'n kaganda yung Bible, pag binabasa natin siya, kahit kwento ng ibang tao, marereflect sa buhay natin. Tao mo ba? Sino yung nagbabasa ng Bible? Taas ang kamay. Wow, taas ang kamay. Amen. Praise God. So, sige po. Unahan na po natin. The unexpected chosen. Si Leah. Kaya si Leah? Ha? Si Leah, yung kapitbahay nyo. Joke lang. Si Leah po ay sa Genesis chapter 29 to 31, si Leah po ay isang anak, no? At naging asawa ni Jacob, kaya si Jacob. Si Jacob. So, si Jacob sa kwento na yon, si Leah ay meron siyang asawa na nga si Jacob, pero bago mo na siya maging asawa, si Jacob ay nagtrabaho ng 7 taon, no? Para mapangasawa ang kanyang kapatid ni Leah na si Rachel. So, basahin siya sa Genesis 29. Si Rachel ay gusto mong pangasawa ni Jacob. Pero to the point na natapos na ni Jacob yung 7 taon na pagtatrabaho, isipin niyo, no? Ganun panliligaw dati ng mga lalaki sa babae. Ngayon ba? Na panliligaw? Text-text na lang? Pero noon, 7 taon na panliligaw, man. 7 taon na pagtatrabaho dun sa magulang para lang makuha niya na mapangasawa yung pinakamamahal niyang si Rachel. Pero alam niyo yung pinaka-nakakalungkot doon? Pagkatapos ng 7 taon niya na pagtatrabaho para dun sa pinakamamahal niyang si Rachel, ang ibinigay sa kanya ay si Leah. So ibig sabihin, hindi mahal ni Jacob si Leah. To be honest. Isipin mo yun, nagtrabaho ka ng 7 taon doon sa pinakamamahal mong tao. Tapos pagkagising mo, ibang tao kasama mo. Parang ang weird, nakakadismaya. Ganun siguro yung naramdaman ni Jacob. So bakit naging unexpected person o unexpected chosen si Leah? Sabi diyan, God sees the overlook. Yun nga, si Leah ay hindi rejected siya kay Jacob. Hindi kasi siya mahal talaga, to be honest. At wala namang kasalanan si Leah sa panahon na yan. Kasi po, ang kanilang tradition, dyan sa Genesis pa lang, na bago mag-asawa ang bunso, dapat nauna muna mag-asawa ang panganay. Ganun ang dating, ganun tradisyon nila. Bago magkaroon ng asawa ang bunso, dapat magkaroon muna ng asawa ang panganay. Pero syempre, dahil nga mahal ni Jacob si Rachel, hindi papayag yung tatay na mga unang mag-asawa si Rachel.
Kaya ang binigay niyang asawa kay Jacob ay si Leah. Isipin niyo yun. Kasi gano'n ang tradisyon. Gano'n kahalaga sa kanila ang tradisyon. And to the point na naging asawa nga ni Jacob si Leah, ay doon na nakaranas ng unloved, unchosen, na kahit nandun naman siya sa bahay nila, pero walang pakialam si Jacob sa kanya. Kasi ang mahal nga niya sino? Si Raquel. Pero sabi dito, to the point na yun nga, nakita at naka-experience na si Leah siguro, panigurado ng rejection, naramdaman niya na yung suffering na hindi siya mahalin, hindi siya piliin. Ito yung sabi sa Genesis, chapter 29 to 31. Sabay-sabay nga po tayo, 1, 2, 3, go! And when the Lord saw that Leah was hated, He opened her womb. So to the point na nakita na Yahweh ng Panginoon, si Leah na susuklaman, kinamumuhian sa panahon yan, binigyan siya ng anak. Binigyan siya ng anak. Hindi lang isang anak, kundi marami. Hanggang sa to the point na dumating nga sa point na ang lineage ni Jesus ay galing din sa lineage, sa lahi na galing kay Leah. So, ibig sabihin, makikita natin dito, sabi dyan, and when the Lord saw that Leah was hated. Sometimes, yung rejection na naranasan mo, hindi mo sinasabi sa magulang mo, hindi mo sinasabi sa asawa mo, hindi mo sinasabi sa pamilya mo, umiiyak ka sa isang sulok, umiiyak ka sa isang lugar na hindi ka makikita ng tao. But remember this, God saw you. Tulad ng ginawa niya kay Leah. And when the Lord saw you was hated. Palitan natin yung pangalan mo. And when the Lord saw that J-Mark was hated. Siyempre, di naman ako manganak. Nakalagay dyan eh. Ibig sabihin, sometimes, that kind of rejection na naranasan natin, kailangan nating makita na kapag nakapix ang eyes natin kay Lord, nagpapakumbaba po tuloy tayo sa Lord, nakikita tayo ng Panginoon, na lagi tayong nire-reject, lagi tayong hindi iniibig, hindi tayo pinipilit, merong greatest purpose ang Lord sa rejection na nararanasan mo ngayon. You need to be still in the presence of our God. Rejection is not your destination. And rejection is not the ending of your story. We need to understand rejection is a part of your process para makapunta sa purpose na gustong ibigay sa iyo ng Panginoon. Pwede ba natin palakpakan ng Lord? That's why we need to become still and fix our eyes on Jesus. Because God saw us when we are hated, when we are rejected, when we are unloved and hindi tayo pinipili. Amen. We need to become still. We need to still in the presence of our Lord. Amen? Amen. Next po, na pinili ng Lord, ang chosen, si Judah. Si Judah po ay isa no sa lahi na nagagalit niya kay Leah. And then, bakit naging unexpected chosen si Judah? Kung babasahin niyo po yung verse o yung chapter ng kwento, rather, ni Judah, si Judah po ay merong past mistake na nangyari sa buhay niya. Si Judah lang pala po ay isa sa mga nag-betray kay Joseph sa kanyang kapatid. Natatandaan niyo yung kwento na pinagbili ang kanyang kapatid? Una mo na inihulog saan? Sa balon. Pagkatapos yung nakakita ng mga binenta, isa si Judah sa nagbenta kay Joseph. Siya siyang greed na tao. Binenta niya ang kanyang kapatid. Isipin mo yon. Kaya mo bang ibenta kapatid mo? Lakas nyo, pag ganyan.
Siguro pwedeng biruan, pero sa totoong buhay, hindi nyo kaya yon. Di ba po? Pero si Judah, nagawa niya sa kapatid niya. Eh, nakaranas din siya ng scandalous na magkaroon ng sexual sin and deception with Tamar. Na naging yung si Judah, mayroong anak, at na naging asawa ng anak ni Judah, si Tamar. And to the point na, yun nga, nung panahon kasi na yon ay nakatalukbong ng mukha si Tamar, ay inalok nga ni Judah na makipagtalik sa kanya. Hindi niya alam. Kaya to the point na yon, naranasan niya na magkaroon ng scandalous moment. Nalaman kung sino siya, kung ano yung ginawa niya. And then moral compromise. Leadership failure. Kung titingnan natin ng mabuti, mga kapatid, si Judah, sa mga past mistake niya, parang hindi na siya deserve. Tama? Parang ganyan din sa panahon natin. Hindi ko sinasabing hindi na dapat bigyan ng katarungan ng mga tao na inaapi. Yung mga tao na nangungurap. Yung mga tao na nakagawa ng mali, like nakapag-rape, mga tao na nang-abuso ng bugbog ng tao, pumatay. Pag nakakarinig tayo na lagi natin gustong sabihin, dapat mamatay din yan. Tama? Tama? Na parang, dapat mamatay din yan, taong yan. Pero even si Judah, na ito yung ginawa niya, nakaranas pa rin siya ng grace galing sa Lord. What more pa dapat tayo bilang isang tao lang? Amen. Kaya nga dapat, alam niyo yun, bilang isang mananampalataya, walang hate na dapat meron tayo. Yes, nakagawa sila ng mali, but instead of na i-condemn natin ang mga tao na yon, pray for them. Amen. Tama? Because even we, corrupted naman din tayo sa mga iba't ibang bagay lamang. Hindi nga sa pera, pero marami pa rin tayong pagkakataon na corrupt tayo sa ibang pagkakataon. Amen? Sabi yan, if destiny were based on past perfection, Judah would never hold the scepter. Kaya dyan, makabasa nyo dyan, no? Your destiny is greater than your past. Ulit nga, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go! Your destiny is greater than your past. Yung mga past na nangyari sa'yo, siguro may mga moment ka na pinagsisisihan mo na hanggang ngayon. Minsan dinadalaw ka ng mga pagkakataon, ng mga malimong desisyon sa buhay. But remember this, your destiny is greater than your past. Because God chosen us. Pinili tayo ng Diyos. Tayo ay ginawa niyang pinili bilang isa sa kanyang pamilya. That's why whatever your past, yung lies ng enemy na tumatatak, pumupunta sa'yo, ay ganito ka noon. So, magbabago ka pa ba? Di ba, minsan, sometimes, hindi man tao mag-reject sa atin, minsan, sarili mo nire-reject mo. Because of your past mistake, lagi mong kinokondem ang sarili mo. Hindi ako deserve sa pag-ibig ng Lord. Hindi ako mababago. Eto na talaga ako. Wala na talaga to. You condemn yourself, but you need to understand your destiny is greater than your past. Like Judah, mga nangyari sa kanya in the past years na nangyari sa kanya bago mangyari itong sinasabi dito, the scepter shall not depart from Judah, nor the ruler stop from between his feet, until tribute comes to him, and to him shall be obedience to the peoples, rather. Dito, pinoprophesy ng kanyang tatay, si Judah, kung ano yung mangyayari sa kanya. And kay Judah, then nanggaling ang lineage ni Jesus. Amen. Kung isipin nyo, si Jesus, ating Diyos, nagsimula siya sa lahi ng mga undeserved pa rin na tao. Galing si Jesus sa lineage ni Judah. Kung titingnan nyo si Judah, yung mga past mistake niya, parang deserve ba to na hanggang dito magsimula yung lahi ni Jesus? Pero ganun ang ginagawa at ginawa ng Panginoon. Nagsimula din ang lahi ni Jesus sa lineage ni Judah. Kaya nga tinatawag si Jesus na the Lion of the tribe of Judah. Alam niyo ba yun? Sa Revelation, sabi doon, ang makakapag-open lang sa scroll ay ang lion sa tribo ni Judah. And that lion is Jesus. Amen.
Kaya nga, naiintindihan dapat po natin, may experience tayo ng past. Minsan, humahantong sa point na dinadalo ka sa panaginip ng past. Minsan, bigla mo na lang siyang maiisip. Oh. Parang iba yun ah. Pero, alam mo yun, kung maiintindihan lang natin, masigit ang plano ng Diyos sa future mo kaysa sa nangyari sa iyo noon ng sitwasyon ng buhay mo. Amen po. Sabi dyan, your story may start in pain, but God writes ending in glory. Yes, nakaranas ka ng pain. Yes, nakaranas ka ng rejection. Yes, nakaranas ka ng hindi ka pinipili. But remember this, ulitin natin, pinasasabi ng Banal na Espiritu, hindi yan ang katapusan ng kwento ng ating buhay. Amen. Amen. And next, si Rahab, the unexpected chosen. Sino ba si Rahab po? Si Rahab ay isang Gentile, a woman, a prostitute, and living inside in a doomed city. So si Rahab po, tatandaan natin, para maalaman natin kung sino ba si Rahab. Si Rahab, ulitin natin, ay isang prostitute. Ano ba ang trabaho ng prostitute? Nagbibigay ng aliw. So sa panahon yan, yun yung trabaho ni Rahab, panigurado. And then, he is a Gentile. It means hindi siya kaparte sa lahi ng mga Israel. Kasi iba yon, Gentile. So si Rahab, isa sang Gentile, isa sang prostitute. No? Pero sabi dito, mabasa natin, faith can rewrite your story. So si Rahab, yes, isa sang Gentile, isa sang prostitute, isa sang nagbibigay ng aliw, gumagawa ng kasalanan, but to the moment na nagkaroon siya ng pananampalataya, na bago ang kanyang istorya. And to be honest tayo rin, ganon din. May mga bagay tayong ginagawang kasalanan. May mga bagay tayong pinamumuhayan noon, pero because of our faith in Jesus, that's why our story ay na-restored. Amen! Amen! Pwede ba natin palakpakan si Jesus? Isipin niyo yun. Because of Jesus, because of our faith on Him, that's why our story will restored. Hindi sa sarili nating galing, hindi sa sarili mong dunong, hindi dahil sa magaling ka o mabait ka, because of our faith on Jesus. Kaya tulad ng ginawa ng Panginoon kay Rahab, kung saan isa siyang prostitute. Amen. Kung titingnan natin in religious, in a cultural basis or standard, si Rahab ay disqualified. And to be honest, tayo naman dapat talaga disqualified. Hindi naman talaga dapat tayo deserve sa salvation. Hindi naman dapat talaga tayo deserve pumunta ng langit, to be honest. Hindi naman talaga tayo deserve sa pag-ibig ng Panginoon, to be honest. But because of His mercy and grace for you and for us, that's why we are here today. Amen. Kaya, sa ganong bagay, nagiging mapagpasalamat ba tayo sa Panginoon? Na para bang, Lord, salamat dahil binigay mo yung bugtong na anak na si Jesus. At dahil sa pamamagitan ng pananampalataya namin sa Kanya, kaya kami naririto. Amen. Tulad ni Rahab, kung titingnan natin, disqualified siya. Para mabago yung story niya, para tanggapin siya ng Panginoon. And tulad din natin, we are disqualified. Alam natin kung ano yung mga bagay na ginagawa natin. Hindi mo man ikwento, hindi mo man sabihin, nakikita ng Diyos. Pero we need to understand, because of our faith on Him, that's why we are deserving for His mercy and grace. Amen. Kaya nga sabi doon, thank you for the blood of Jesus. Amen. Amen? Ulitin natin, we are disqualified, to be honest. But because of His love and mercy for us, that's why we are here today. We are saved by grace. Amen. Amen. So ano ba yung faith? Sinabi diyan, di ba, no, si Rahab ay nagkaroon ng pananampalataya. Ang faith hindi lang siya belief. Ang faith hindi lang siya information na naniniwala kay Jesus. Ang faith na sinasabi diyan na nagkaroon si Rahab ay tinatawag na sa Greek word is pistis. Sabi niyo, pistis. Pistis. Sa Greek word diyan. Meaning trust,
conviction, alliance, and loyalty. If we are saved, we have faith in Jesus, meron tayong loyalty. Our alliance is on Him. Yung pagtitiwala natin ay nasa sa Kanya. That is faith. Faith is not just para bang a belief na naniniwala ka lang. Faith is loyalty to Jesus. Kaya kung gusto natin mabago ang ating istorya, we need faith. And what is faith? Loyalty to Jesus. Amen? So sabi niyan, faith doesn't just save you from destruction. It separates you unto destiny. Amen? And next, yan. Si Ruth. Kaya niyo po si Ruth? Tapos nga kami nakakilala kay Ruth. Amen. Wala. So, dito, makikita natin, si Ruth po ay unexpected chosen din. And kung gusto natin makilala kung sino ba si Ruth, ito, nandito po. Ano ba yung background ni Ruth? Bakit siya naging unexpected chosen? Sabi dito, si Ruth po ay isang Moabite. Kung sa historical pa lang na kwento, ang Moabite ay kaaway ng mga Israelita. Ulitin natin, si Ruth ay nasa lahi ng Moabite at kaaway siya ng mga Israelita. Isa siyang widow, a foreigner, and economically vulnerable. By law and culture and ethnicity, Ruth was an outsider. Tagalabas siya. Kumbaga, hindi siya talaga kapanig, hindi siya talaga siya kapamilya, parang ganon. Kasi Moabite nga siya. Pero sabi dito, God welcomes outsiders. Sabay-sabay nga po tayo. 1, 3, go. God welcomes outsiders. Si Ruth daw po ay hindi qualified sa blood. Kasi nga, Moabite siya. Hindi siya Israelita. Pero she entered by faith. Ulitin natin. Hindi siya kadugo ng mga Israelita si Ruth. Pero naka-enter siya dahil sa pananampalataya. Ganon din naman tayo mga kapatid, to be honest, di ba? Hindi naman talaga dapat tayo sali talaga. Hindi naman tayo mga Israelita. We are also Gentiles. Pero to be honest, spiritually. Pero pinili ka ng Panginoon, winelcome ka ng Panginoon kahit hindi ka niya. Kasi hindi dito sa church, sa body of Christ, hindi to basta dugo-dugo lang. We are family in faith. Amen? Kaya talaga kasama-sama tayo dito. Hindi tayo magkakadugo, to be honest. Pero bakit tayo nagiging isa bilang pamilya? Dahil sa pananampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya we are welcome to this place. We are welcome in His presence. Hindi man tayo kadugo, pero tayo ay nanampalataya sa Panginoong Hesus na sa ang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Amen? Kaya even na ikaw ay rejected ng tao, hindi kayo tataboy ng Lord. Tinataboy ka man ng ibang tao, hindi ka itataboy ng Lord. Minsan gagawa ka ng kasinungalingan ng kaaway. Ay, nakagawa ka ng kasalanan. To be honest, we are on process in holiness. Diba? Nasa process pa rin tayo ng holiness. Because we are justified through Christ. So right now, we are in process in holiness. Pero ito na makikita nyo, minsan to the point na nagkakaroon ka ng pagkakasala sa Panginoon. Di ba nahihiya kang bumalik sa Lord? Nahihiya kang manalangin. Nahihiya kang dumulog sa Lord. Tama? Pero, to be honest, syempre, hindi naman dapat natin laruin ang grace ng Lord. Pero kapag nagkakaroon tayo ng pagkakasala sa Lord, balik ka lang palagi sa Lord. Balik ka lang doon sa iyong palagi. Bakit? Kasi lagi kanyang i-welcome. Ulitin po natin. Pinasasabi ng Banal na Espiritu, lagi kang welcome sa Kanya. Kahit meron tayong pagkakasala at pagkakamali, minsan nagagawa natin na hindi tama, balik palagi sa Lord. Nakakahiyaman pero lumapit ka sa Panginoon. Because why? The more na hindi ka nagpipray, the more na hindi ka lumalapit sa Lord, and the more na ginagawa mo yung bagay na yon, the more na nagkakaroon ka ng rebellious spirit.
Nagkakaroon ka ng divided heart na kung saan ay hindi ka na nagtitiwala sa Panginoon na nakadepende ka na lang sa lakas na meron ka. Kaya the more na ikaw ay kakaroon pa rin ng mga failures, mistakes sa buhay, balik palagi sa Panginoon. Go to your secret place. Go to your moment na ikaw at ang Panginoon lamang ang nag-uusap. Because the moment na lalapit tayo sa Panginoon, lagi tayong may assurance na tayo ay kanyang nililinis at tayo ay lagi bibigyan niya ng kapayapaan. Amen. Amen? Amen. Kaya dyan, makakita natin, kahit si Ruth hindi siya by the blood na kalahi, pero tinanggap siya. Kahit siya ay outsiders, ganoon din po tayo. Amen? Next. Okay. Si David. Panigurado, kaya lang kilala natin yan, ano? Sino si David? Ha? Yung bumato ng ano? Anong pinato? Kaya na, kay Goliath? Ha? Very good. So, kay Goliath, siya ay, si David, nakilala natin siya na siya yung tumalong kay Goliath. Si David, yung nakilala nating hari. Tama po ba? Pero bakit siya tinawag na unexpected chosen? Noong panahon po na si David ay nagkakaroon pa lang at nangangalaga sa mga tupa, si David din po ay nakaranas ng rejection sa sarili niyang pamilya. Hindi siya tinitingnan, hindi siya pinapansin. Para bang, doon ka sa mag-alaga ng tupa. Parang ganon. Panigurado, I hope pinay-pay na wala dito. Pero kung meron man dito, tulungan ka ng Panginoon na makalaya at mag-heal sa nangyari sa buhay mo na rejection. Like what? Tulad ni David, bago siya maging hari, bago siya makaranas na kung ano yung nababasa natin sa Bible na nakapanagumpay kay Goliath, nakaranas din naman siya ng rejection. Ano sabi dito? Siya yung pinaka-youngest kasi na kapatid. He is a shepherd and unrecognized by his own father. Kasi yung dumating na pumunta si Prophet Samuel para piliin ng bagong hari. Yung tatay, pinapunta niya yung mga kapatid ni David. Kasi mga matitipuno makikising, yung parang alam niyo yung parang parang batak na batak agad lagi sa gym, parang ganon. No, yung kaya-kayang agad lumaban. Tapos hindi ka pinapansin si David. Hindi nga niya naalala si David. Yung point na yan. Kasi nung hinahanap ni Yahweh, pinapahanap kay Samuel na yung bagong hari, nung tinignan ni Samuel yung mga kapatid ni David, walang napili si Yahweh. Kahit matitipuno yung mga yon. Kahit napakagaling na siguro sa labanan na yon. Dumating yung point na sabi ni Yahweh, at tanong ni Samuel, meron ka pa bang isang anak? Nagtaka yung tatay, kasi yung tatay ay, ang alam lang ng anak niya, si David, na bata, 12 years old. Isipin mo yon, 12 years old, siguro, payat-payat na siguro si David, sisipunin pa lang siguro nun si David, no? Pero, sabi ni Prophet Samuel, papuntahin mo yung anak mong yon. Pero, huwag kayong uupo hanggat hindi pa siya dumadating. Ibig sabihin, respect. Pagpapakita ng respect kay David. So, makikita natin doon, nire-reject siya, hindi siya napapansin, hindi siya nare-recognize si David. Pero ang sabi dito, God raises the humble. Yes, sabi ko nga kanina, there are two ways na nakakaranas tayo ng respond natin. Merong two ways ng pag-respond natin. Tama? Sa rejection, sa mga bagay na ginagawa sa iyo hindi makatarungan. Pero kung tayo ay magpapakumbaba sa Panginoon, meron tayong pusong magpapakumbaba. Amen. At wala nang mic. Pusong mapagpakumbaba. Makikita ko natin kung paano kumilos ang Panginoon despite sa rejection na naranasan mo. God raises the humble. Sabi dyan, 1 Samuel 16:7. But the Lord says to Samuel, do not look on his appearance, sa mga kapatid ni David, or the height of his stature, because I have rejected him. Wow!
kahit matagkipuno, kahit magagaling. Hindi pinili ng Lord. Kaya nga hindi garantiya na magaling ka, pipiliin ka agad ng Lord. Hindi garantiya dahil matalino ka, pipiliin ka agad ng Lord. Kung hindi makita tayo ng pusong mapagpakumbaba, hindi pa rin tayo pinipili ng Lord para gamitin niya sa mga malalaking bagay. That's why, kung makikita niyo kung paano gumagamit ang Lord, hindi sa mga magagaling, hindi sa sobrang talented, hindi sa sobrang cool, ayos, magaling manamit, magaling magsalita. Ginagamit ng Lord ang mga taong merong pagpapakum. Baba. Kasi, anong halaga na magaling ka sa Bible? Anong halaga na magaling ka sa instrument? Anong halaga na magaling ka sa pagsasalita? Alam mo ang buong aklat ng Bible, but wala kang perong pusong pagpapakumbaba. Ulitin natin. Mahalaga sa Panginoon ang skills. Mahalagang gamitin ang skills para sa glory niya. Pero kung skill lang ang meron ka, wala kang humble heart, sinasabi ko sa inyo, wala pa rin tayong halaga. At wala pa rin sense ang gagawin natin. Amen. Amen? Amen. Kaya napakahalaga sa isang lingkod ng Diyos, kahit kayo na nandiyan dyan nakaupo, mas mahalaga ang puso kaysa sa gifts na meron ka. We don't care of gifts kung wala ka namang magpapakumbabang puso. May gifts nga tayo pero wala tayong pagpapakumbaba. That is useless. Why? Because your gifts na meron ka, magkukos pa ng pride sa buhay mo. Amen. Kaya nga, kung mapapansin nyo sa Bible at sa panahon pa rin natin ngayon, mas ginagamit ng Lord yung mga taong mukhang ano ba yan? Parang hindi naman nag-aral yan ng Bible school. Ay, ano ba yan? Hindi naman yung magaling kumanta. Mas magaling pa nga ako kumanta dyan. Kaya ako pa kumulot-pulot dyan eh. Ayaw, gumagaling-galing ako ba, ano? Magaling sumayaw eh. Mas magaling pa ako sumayaw dyan. Nag-robotic nga ako eh. No? Pero, hindi dahil doon ka na pinipili ng Lord. Pinipili tayo ng Lord dahil sa puso na meron tayo. Amen. Ulitin natin, nakatingin ang Panginoon sa puso mo ngayon. Kaya kung meron kang rejection, nakaranas ka ng rejection, always ng Panginoon ay nakatingin sa puso mo. Lagi tayo magkaroon ng pagpapakum. Baba. Nandiyan mo ba? Amen. Sabi dito, God does not look for perfection. He looks for alignment. Hindi niya ginahanap sa'yo maging perfect ka. Kasi kahit sino naman walang perfect. Pero yung align ang puso sa Kanya, yun ang Kanyang hinahanap. Kaya nga sabi doon sa John, ang hinahanap ng Panginoon na sumasamba sa Kanya, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Because kapag Espiritu at katotohanan na meron tayo, naka-align lagi ang puso natin sa Kanya, sa pagsamba. Pero kung ang pagsamba lang natin ay galing lang sa labi, ngunit hindi layo ang ating puso, wala pa rin sense ang lahat ng yon. Sabi nga sa Bible in Psalms, para lang tayong ingay, cymbals na bumabatingaw-ngaw. Ingay lang sa pandinig ng Panginoon. Umaawit tayo, nagsasabi ka na, Lord, I love you, pero hindi ka marunong, wala kang pagpapakumbaba bilang pagsunod sa Panginoon. Isang ingay lang yon sa pandinig ng Lord. Amen. I am not here to condemn you, but bring you what is the Word of God. Because truth ay masakit, pero ang truth makapagpapalaya. Hindi natin kailangan na matatamis na salita dito. Kailangan nating marinig ang katotohanan kahit masakit. Para yon ang magpalaya sa atin. Amen. Nandiyan ba po ba? Amen. Sabi pa nga dyan, God does not choose the qualified. Choose the qualified. He qualified the chosen. Yan, narinig na natin yan. Amen? Amen. Next, si Solomon. Kilala niyo po si Solomon? Amen. Yan. Yung kapatid ni Salmon. Yung isda. Joke lang. Siyempre, Solomon. Sa Bible. Si Solomon po ay isa sa anak ni David. No? Binigyan ng karunungan. Ano? Okay, saglit lang po
Okay. Commercial. Si Solomon po ay si Solomon po ay anak ni David. Si Solomon, nung panahon na yon, isipin nyo ha, si Solomon, kinusap siya ng Lord. Sabi niya, anong gusto mong hingiin sa akin? Alam mo sabi ni Solomon? Ano? Wisdom. Hindi siya humingi ng mga yaman, hindi siya humingi ng pera, hindi siya humingi ng gold, hindi siya humingi ng silver. O ano man yung mga magagandang bagay. Siguro kung ikaw tinanong na Lord, anong gusto mo anak? Gusto ko po Lord, longsin. Gusto ko po yung may payong doon sa may sasakyan. Gusto ko po yung yung malaking bahay. Diba? To be honest. Pero si Solomon, to the point na tinanong siya ng Panginoon, ang lagi niya lang hiningi, wisdom. Unexpected person, unexpected chosen si David. Pero sabi dito, guard your heart against compromise. Yes, maganda yung simula ni Solomon. Maganda yung simula niya, siya'y naging hari, humingi siya ng karunungan. Pero alam niyo po yung nangyari sa dunong na meron si Solomon? Nagkosto ng distraction sa kanya. Kasi hindi siya naging mapagbantay sa kung ano ang laman ng puso't isipan niya. Like, sometimes we are rejected, tama? Nakaranas tayo ng di tayo pinipili. And sometimes, dahil sa sobra nating emosyon, meron tayong karunungan, pero hindi natin na-i-apply. Hindi natin nag-guard ang puso natin. And sometimes, because of compromising, that's why nade-defile ang ating mga espiritu, ang ating katawan. Amen. Sabi diyan, in Proverbs 4:7, the beginning of wisdom is this: get wisdom, though it costs all you have, get understanding. Kung makikita natin dito, a man can be gifted by God and still be undone by compromise. Yes, you are chosen. Tulad na binabanggit natin kanina, like sa mga taong to, you are chosen. Amen? Amen. Pinili ka ng Diyos. Pero remember this, kung hindi tayo maging mapagbantay ang puso natin, hindi natin babantay ang puso natin, that's why sinabi ng Lord, guard your heart. Kasi why? Because pag hindi natin ginard ang ating mga puso, doon na pupunta ang panahon ng compromising. Yes, you are chosen. Pero meron ka pa rin responsibility na i-guard ang heart mo because of compromising. Hindi lahat ng bagay dapat mong gawin. Hindi lahat ng salita dapat mong salitain. Hindi lahat ng mga music dapat mong pakinggan. Hindi lahat ng karakter dapat mong ugaliin. At hindi dapat ng buhay na nakikita mo sa iba, gawin mo ring buhay mo. Because you are separated. You are chosen. Pinili ka ng Lord. Gusto kong tandaan niyo po yan mga kapatid. Pinili ka na ng Panginoon. At kung magiging tulad lang din tayo ni Solomon, yes, meron tayong wisdom. Sa panahon natin ngayon, kahit sa AI lang, mag-search ka lang, makukuha mo na agad yung information. Tama po ba? ChatGPT, ano po ba mga klaseng AI dyan? Pero yung wisdom na sinasabi dito is not just an intelligence. Sabi dito, ang wisdom na binabanggit ng Lord, ng salita dyan sa Proverbs, is a skill for godly living, the ability to apply truth rightly. Pag meron kang wisdom, hindi lang ito information mga kapatid. Wisdom is pag-apply mo sa mga bagay na tama. Because sometimes, lahat tayo, meron tayong kaalaman. Alam mo ang mali, alam mo ang tama. Pero doon lang pupunta sa point kung ginagawa mo ba kung ano ang tama. Yes, pwede kang maging informed sa lahat ng bagay, alam mo ang mga klase ng pagkakamali, pero hindi mo ina-apply. That's why we need wisdom with understanding. Kaya yun yung warning kay Solomon. Yun yung warning din na galing sa atin, para sa ating lahat. Yes, you are chosen. But we need to understand, kailangan nating lumayas, umalis sa pagkukompormiso sa ating pananampalataya. Bakit? Ano ba ang compromising? Ang compromising kasi hindi lang 'to yung pagpili mo kung si Lord ba o itong gustong-gusto mong gawin. Minsan gusto mo lang pagsabayin yung dalawa. Ito dito kay Lord. Ito dito kay ganito.
O eto, gusto ko itong gawin. Hindi natin pwedeng pagsabayin ang dalawang Diyos. Yung isa, Diyos na malaki. Yung isa, Diyos na maliit. Kasi kung ano man yung mga bagay na ginagawa natin, higit sa Panginoon ang ating Diyos. Akala ba natin ang Diyos-Diyosan lang yung mga nasa ribulto ng Katolik? No. Sometimes yung Diyos mo pera. Sometimes yung Diyos mo dreams. Sometimes yung Diyos mo success na nangyari sa'yo. Sometimes yung Diyos mo yung girlfriend and boyfriend mo. Sometimes yung Diyos mo asawa mo. Sometimes yung Diyos mo anak mo. Na dahil sa anak mo, dahil sa asawa mo, dahil sa ganito, ganyan, hindi ka nakakapaglingkod, hindi ka nakakasunod sa Panginoon. Yan ang Diyos mo. Kaya we need to understand this. Kailangan nating makita na hindi dapat tayo kinukompromiso ang ating mga pananampalataya sa Panginoon. Amen! Sabi dito, divided affection, tolerated idolatry, spiritual decline. Kasi ba't ano ba nangyari kay Solomon? Bakit nasabi siya na nag-compromise? Dahil sa sobrang dami niyang asawa. Sipin niya, dahil nire-regaluhan siya ng mga tao sa panahong yon. No? Nire-regaluhan siya ng babae. Naging asawa niya. Yung mga babae na yun, may iba't ibang klaseng Diyos-Diyosan. Tinanggap niya. So, anong nangyari? Idolatry. Nakompromiso yung pananampalataya niya. So, kaya napakahalaga sa atin bilang isang mananampalataya, kung tumatayo na tayo sa pananampalataya, alam mo nang niligtas ka ng Panginoon, huwag mo nang balikan ang mga bagay na pinalaya ka na ng Lord. Amen. Bakit? Kasi mahirap tayong makabalik pagdating ng panahon. At baka dumating ang point na ang oras mo'y tapos na bago pa ikaw makabalik. Hindi ito pananakot, but this is a calling to everyone that we need to live holy. Hindi na ito panahon para maglaro. Kailangan na ang panahon na ito ay mamuhay ka ng banal sa Panginoon. Why? Dahil kung hindi na tayo magpapakabuhay banal dito, kailan pa? Kapag nawala na ang lahat at natapos na ang oras mo? Because our time is running out, mga kapatid. Ulitin natin, sinasabi ng Lord, kasinungalingan na ibinibigay ng kaaway na ang tao ay isipin mo na marami ka pang oras bago ka sumunod sa Lord. Yan ay kasinungalingan ng kaaway na dinadaya sa isipan mo. Hindi mahaba ang oras natin. Kahit bukas, hindi garantiya na buhay ka pa. Kaya ito ang panahon para sumunod. Ito ang panahon para mamuhay kang banal. Ito ang panahon para hindi mo ikompormiso ang pananampalataya mo sa Panginoon. Kung gusto mong mamuhay ng panatag, tapat sa Panginoon, mamuhay ka na ngayon, hindi bukas, hindi mamaya, hindi sa susunod. Ngayon, amen? Because our time is running out. This is the day to obey God. This is the day na para tayo sumunod sa Panginoon. Amen? Tayo, sa oras ito, kaya nga, napakahalaga na dapat nating makita, the greatest threat of your destiny. Yes, meron kang purpose, you are chosen, but the greatest threat of your destiny is not ignorance. Amen. It is compromise of the heart. Nasa isip mo pa lang, sa puso mo pa lang, kinukompromiso mo ng pananampalataya mo sa Panginoon. Kaya sabi dyan, conclusion, if you have been rejected by people, overlooked by family, wounded by leaders, delayed in promise, sabi sa Psalms 118 verse 22, the stone that the builders rejected has become the cornerstone. And that cornerstone is Jesus Christ. Yes, you feel rejected. Yes, you feel unloved, unchosen by someone else. But remember this, our cornerstone. Sabi niya, you are not forgotten. You are not unloved. You are not beyond His reach. In Christ, rejection is never the end of your life. Redemption is always the promise. May pangako ang Panginoon para sa iyo. And that is redemption. Kung pahayaan mo lang ang Espiritu Santo na kumilos sa buhay mo, mararanasan mo ang tunay na restoration. Allow the Holy Spirit to fill you. Allow the Holy Spirit
not just to touch you and visit you, but allow the Holy Spirit to dwell in you. Amen. For you are chosen by God. Hindi ka aksidente ka na nandito ka. Hindi aksidente kung first timer ka ngayon, second timer, o ilang taon, ilang buwan ka na nandito. You are not an accident. You have a purpose. And that purpose comes from Him alone. Come on. Sa oras na ito, pwede ba tayong tumungo? Lumapit sa Panginoon and ask the Lord, our God. Oh, hallelujah. If sir, there's someone new na nakakaranas ka ng rejection, this is a time, a day of His salvation. Ito ang araw ng pag-restore ng Panginoon sa buhay mo. Hindi sa susunod o sa makalawa. Ito ang Panginoon, ito ang panahon ng Panginoon para ikaw ay restored na ngayon. Tulad ng mga sinawag at pinag-usapan natin ng mga tao kanina dito, kailangan lang natin ng pananampalataya. Kailangan lang natin ng loyalty na buong puso sa pagsunod sa Panginoon. If you are rejected, remember this. Remember this. Naririyan ang kamay ng Panginoon para lagi kang alalayan. Thank you, Jesus. Come on, let's pray. I give you a time to pray. Lumapit ka sa Panginoon. If you want to cry, cry to the Lord. Walang mag-reject sa'yo dito. Walang parang huhusga sa'yo dito. If you want to cry, cry to the Lord. Cry out to our God. If you want to pray, pray to them. Pray to Him. Manalangin ka sa Panginoon. Panahon na ito para ikaw ay manatili at sumunod sa Panginoon. This is the day of His salvation. If you are rejected, the Lord restored you. The Lord healed you from that kind of rejection. The Lord heal you from every kind of trauma na nangyayari sa buhay mo, because our God is the God of salvation, the God of healer, a God of deliverance, a God that we, hallelujah, our cornerstone. Come on, church. Pray to God, pray to Jesus, pray to Lord, hallelujah. Do not harden your heart. Do not harden your heart. Allow the Holy Spirit to move in your life right now. Oh, come on. You can cry to the Lord God right now. Kung naranasan mo ngayon ang touch ng banal na Espiritu, allow it into your life. Huwag mo siyang pigilan. Allow it into your life. You are loved by God. Mahal ka ng Panginoon. Your past is not your destiny. God loves you. Mahal ka ng Lord. Kaya niya sinasabi ito para sa iyo. Oh, Jesus. Come on. Oh, hallelujah. Oh, break every stronghold. Break every stronghold. Break every stronghold. Jesus. Shine through the shadow. Burn like a fire. Sige po. Sa oras na ito tayo tumayo, sa oras na ito. I just want to speak the name of Jesus. Hindi lamang ito basta awit, kundi pagdideklara sa pangalan ng Panginoong Jesus. Kung gusto mo ng kalayaan ngayon, nais ibigay sa'yo ng Diyos ito sa panahon na to. Allow the Holy Spirit to move in your life right now. Oh, your name is power. Your name is sweet. Oh, your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through
Jesus. Shout Jesus from the mountain. Come on. Sing it. Awitin mo yan sa Panginoon. Jesus in the dark. Palalayain ka ng Lord. Every bondage, every chain of rejection, trauma, depression, anxiety will kneel down in Jesus' name. Oh, shout Jesus, Jesus, shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Of the Lord in this place. There is restoration in His name. There is deliverance in His name. Merong kalayaan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang kailangan mo lang gawin ay tawagin ang kanyang pangalan at manampalataya na kaya kanyang pagalingin, kaya kanyang i-restored, kaya kanyang baguhin, at kaya kanyang palayain sa lahat ng bagay na tanikala sa buhay mo, nagawa ng kaaway, nagawa ng kasalanan. Oh, thank you, Jesus, for your healing touch. Thank you for your moving, Lord. Oh, your name, your name, your name is power. Your name. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Oh, your name is power. Your name is Your healing. name is healing. Feel the presence of the Holy Spirit. Feel His presence. Feel His presence. Feel His presence. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I speak Jesus in every kind of depression. I speak Jesus every kind of rejection. I speak Jesus from every kind of trauma right now in this place. By the power of the name of Jesus, by the power of His name, there is healing, there is restoration, there is power in the name of Jesus. Every knee will bow and every
every tongue will confess that the Lord Jesus is our Savior. Every depression will bow. Every depression will bow. Every trauma will bow. Every trauma will bow. Every rejection will bow. In Jesus' name. By the power of Jesus. Oh, hallelujah. Jesus, for my family, I speak the holy name. Come on. Stir up your faith, Lord God. Stir up. Woo! Shout Jesus, for the mountain. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus, shout Jesus from the mountain. Come on, church. Jesus in the street. Oh, hallelujah. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Come on, speak Jesus. Call your Savior. Tawagin mo ang iyong manliligtas. Call the name of Jesus. Call the name of Jesus. Our Emmanuel. Our deliverer. Oh, hallelujah. The Lord speak to someone of you right now. You are rejected, but God chose you. Thank you, Lord. You are unloved by someone, but God loves you. You are unchosen, but God chose you. You need to be still. You need to become faithful in Him. Our time is running out. Praise God. Our time is running out. The day to obey is this hour. Oh, Jesus. Come on. Speak. Makipag-usap ka sa Panginoong Jesus. We speak the name of Jesus. Come on. Isuko mo sa Panginoon yung rejection. Isuko mo sa Lord yung mga bagay na nagpapabigat sa puso mo. This is the time. Be honest. Alam ng Panginoon ang sitwasyon mo. Lahat nakikita ng Lord, tulad ng nangyari kay Leah. Alam niya kung anong sitwasyon mo. Alam niya na kinamumuhian ka. Alam niya na hindi ka iniibig. Alam niya na hindi ka niya pinipilit. Pero nakikita ka ng ating Diyos na buhay magpakailanman. That's why this morning, be honest to the Lord. Makipag-liig ka sa Panginoon at sabihin mo kung ano talaga ang tunay na nararamdaman mo ngayon. Kung may bigat, kung may rejection, kung may mga bagay na nagawa kang mali, be honest to our God. Hindi ka niya itatakwil. Tatanggapin ka niya ng buong puso. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for your healing touch. Thank you for your moving. Thank you for your deliverance. Thank you for your restoration. Salamat, Lord, sa iyong mga salita. Yes, Lord. We have faith na ang salita mo ito ay magdadala ng kalayaan, restoration sa mga tao, Diyos, sa bawat isa sa amin na nakaranas ng rejection, that kind of bondage, that kind of trauma, that kind of depression and anxiety. Lord, sa iyo na po namin ito lahat ipinagkakatiwala. Wala kaming ibang kailangan kundi ikaw at ikaw lamang. Isinusuko namin sa iyo ang lahat ng pighati,
Isinusuko namin lahat sa iyo, Panginoon, ang aming hinanakit. Isinusuko namin sa iyo lahat ng aming bigatin sa puso. Isinusuko namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng hatred, ang lahat ng bitterness, ang lahat ng unforgiveness na aming nararanasan ngayon. By the mighty name of Jesus, Lord, heal us, restore us, bring always the joy of your salvation. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit, for your moving. Thank you, Holy Spirit, sa presence mo sa umagang ito. Lord, sa iyo na po namin lahat pinagkakatiwala ang lahat ng ito, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng malakas na Amen! Amen! Sige mo, ating palakpakan ng Lord. At ang lahat ng pinili ng Lord ay sumigaw ng malakas na Hallelujah! Ang lahat ng pinalaya, ang lahat ng nirestore ka ng Panginoon ay sumigaw ng Hallelujah! Amen, amen. Let's take a few moments to stay connected with what God is doing in and through our church family. Please tune in to these important announcements, opportunities to grow, serve, and fellowship together. Join us for morning devotion every Monday to Saturday from 5 a.m. to 7 a.m. live on our CLCC Facebook group. Come early, come expectant, and begin your day with the Word, worship, and a fresh encounter with the Lord. Let's grow together in faith, one morning at a time. We also invite you to a special time of seeking God together. Join us every Friday night from 7 p.m. to 8:30 p.m. for our prayer and Thanksgiving gathering. It's a sacred space to pour out our hearts, lift up our needs, and give thanks for all He has done. Come expectant. Breakthrough happens when we pray. And for our young champions, don't forget Amazing Kids, happening every Saturday from 9 a.m. to 11 a.m. right here at CLCC. It's a fun, faith-filled time designed especially for children ages 6 to 12, with Bible stories, songs, games, and lessons that build strong foundations in Christ. Your kids will love it. We'd love to see you again next Sunday. Join us for our Sunday services here at CLCC. We have 2 worship services every week. First service starts at 8 a.m. and second service at 10 a.m. Come early, come expectant, and bring someone with you. There's always a seat for you in God's house.